Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpiling kay Jesus ay naghahanap sa akin ng pagtugon. Sabi nga natin, may mga sumunod at may mga umayaw. Kaya ito yung nagpupulot ng pagkabahagi. Kaya nga pinahayag mo yung sasalin na mahagi, hindi kapayapaan, kundi pagkabahagi. At may presyo na kinakailangan natin tugunan sa pagsunod kay Jesus. Hindi pwede na pagka naging mabuting tagasunod niya Jesus, pagka lang sa langit, hindi pwede sabihin nila na hindi ko alam. Bahagi yung pag-iwas ang saan na kinakailangan natin na maliwanag na pagtugon bilang mga tagasunod ng aming Panginoon Jesus Cristo. Wala mong kahit tinatawag na free lunch. May presyo yan. At iyon ay alin sa iba't ibang larawan. Kaya nga, hindi naman tayo isasapan ng Panginoon na hindi tayo ibibigyan ng kanyang pagbabago at biyaya. Kaya nga, sana hindi namin pagkakabalan yung alay. Yung apoy na dulot na Jesus, yun ang sabi niya. Ako'y may dalang apoy. At ang sabi ng sabi, hindi magningas. Magningas na sa kanyang karaman. Ano itong apoy na ito? Bahagi ko naman natin kalimutan. May tatlong bahagi na makita natin na yung apoy na dulot ni Jesus. Una ay yung apoy na regalo ng Espiritu Santo noong araw ay mamahal ng Espiritu ng Diyos. Mula pa noong bumaba ang Espiritu Santo sa mga apostol at kay Maria. Ano sabi ng sa malang kasulatan? Sa anyo ng dilang apoy ay bumaba sa mga alaga at kay Maria. At dahil na pinabaan din na mga regalo ng Espiritu Santo. Mayroon ng pito. Pito. Ano itong mga pito na ito? Una ay kaalaman. Pangalawa, pagkaunawa. Pangatlo ay ang pagkapayo. Pag-apat ay karunungan. Sabi nga natin itong apat dito ay mahalagang elemento sa paghahanap ng katotohanan. Hindi pwede sabihin natin na wala tayong alam. Kung minsan nga, yun ang pinaka-depensa ng iba eh. Wala siyang alam. Hindi pwedeng magawa mo yun ng walang alam. Nagmamaangat ka lang. Pero yung pagtuon natin, dahil ay binibigyan ng kaalaman ng Diyos, payo, pagkaunawa at karunungan ng pangingin natin matugunan ng kanyang panawagan. Sabagat kinakailangan natin mga bagay na ito upang sabi ng natin, hindi natin nakilala at masunod ang kalooban ng ating amang nasa langit. At ano pa? Yung fortitude, kadalasan ng kalooban. Hindi pwede ngayon susunod ka kay Jesus. Maya-maya napapagod na.
tinatamad na. Hindi pwede. Napakatagal yung kanatagal ng kalooban sa pagtulong sa panamakan ng Diyos. Pang-anim ay yung piety, kabanalan. Kaya nga napakahalaga yung nais natin mabigyan ng pagbilos o demosyon sa mahal na Birhen Maria. Kaya may patuloy natin paanyaya tuwing unang Sabado ng buwan. Kasi wala tayong mass-based na devotion sa mahal na Birhen. So, nais natin na sana yung unang Sabado ng bawat buwan at saka yung ating paanyaya, itong nobinaryo natin na pagdiribang natin ang kapistahan sa mahal na Birhen ng Natividad na siya rin araw ng kanyang kapanganakan. Maging mahal mo. Pero ano mang tawag kayo sa mahal na Birhen Maria, ang mahal na Birhen Maria pa rin yun. Natividad, Dilao, o Turumba, yan yung mga titulo lamang. Pero alin, nasa ating makikang pagkilos bilang isang bayan ng Diyos. At yan ako, yun ang bigyan natin ang diin. Yung unang Sabado ng bawat buwan at saka yung pagsisiyang na araw na maghahanda natin sa kanyang kapistahan. At sumunod, yung banal na pagkatakot sa Diyos. Napakahalaga yung banal na pagkatakot sa Diyos. Bahagi yun. Hindi sa pagkatakot tayo mamumuhay sa takot. Ngunit makita natin kung talagang kilala natin sa Jesus. Magkaroon tayo ng tunay na pagkilala sa kapangyarihan ng ating Diyos na siya ay patuloy na gumagabay sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Kumisan mas natatakot pa tayo sa ibang tao, pero hindi sa Diyos. Ito ay isang bahagi ng gawin natin. Sana natin magliyag tayo sa ating matulog tayo mag-aral tungkol sa ating pananampalataya at palalimin natin yung ating pananampalataya na makita natin na nakapag-aalam tayo sa ating pagkilos bilang mga pinupuspos ng Espiritu ng Diyos. Pangalawang apoy, yung apoy natin na siyang tututuro sa pagiging makasarili at pagkakasala. Ginawa mo lang ng kalimitan ng kasalanan na yan, nagsisimula saan? Pagiging makasarili. Ano yung pagiging makasarili? Bahagi yun. Mahalaga kung mahalin mo ang sarili mo. Pero yung pagiging makasarili na sobrang pagmamahal sa sarili. Hindi ka pwedeng magmahal sa Diyos at sa kapwa kung wala kang pag-ibig sa sarili mo. Pero yung makasarili, ano yung ibig sabihin? Suwapang. Lahat ay gustong iyo. Bahagi yun. Kung minsan, ginagawa ko na natin dahilan. Yung pagmamahal sa pamilya, yung pagmamahal sa bayan. Pero kung sino nakikinabang naman yan pansarili. Paano natin maiwasan ang pagiging mga sarili? Kasi sabi na natin, kalimitan na dahilan kung bakit tayo magkakasala ay ano. Kasi ang iniisip lang natin ay ating sarili. So, dalawang bagay yun. Pwede natin bahagi ng gusto yung makita natin. Una, ay makita natin na napakahalaga o napatutunan natin ang tunay na pag-ibig sa Diyos at sa tao.
Ano yun? Ano yung kabaligtaran ng pagiging swabe? Ay yung pagbibigay ng sarili. Na inuho sa ating higit sa lahat ng ating Panginoon sa Kristo. Yung nakita natin sa krus. Pagbabahagi ng sarili. Na matulong tayong nawa sa halimbawa ng pinakita ng ating Panginoon sa Kristo natin. Marunong tayong magbahagi ng ating sarili. Panahon, kayamanan, mga talento para sa ikabubuti ng Diyos at ng ating kapwa. Hindi yung sarili natin ang makikinabang. Ngunit ang ibang tao at ang karamanan ng ating Diyos. Kaya ang sumaran natin, hindi ko gaano kadami yung maipon mo. Ngunit gaano kadami ang nagbahagi mo. Bahagi rin ito yung mali. Kasi yung pagiging makasarili ay yung tinatawag natin iligtas mo ang iyong sarili. Save your life. Yun yung narinig natin ang mga sinasabi ng mga Hudyo kay Jesus. Iligtas mo ang iyong sarili. Bahagi ng tao ang pagiging makasarili, nagliligtas ng sarili. Siguro ating patirito ng kasalanan na dala-dala ng ating unang mga magulang. Kasi kung maalala nyo, tinanong si Adan, bakit mo kinain ang prutas ng punong kahoy na nasa gitna ng alamanan? Anong sabi ni Adan? Gawa ko ng babaeng bigay mo sa akin. Nung tinanong si Eva, bakit mo kinain ang prutas ng punong kahoy na nasa gitna ng alamanan? Anong sabi ni Eva? Gawa ko ng ahas. So, sisihan ang sisihan ay wala tayong mararating ko. Parang ikot lang ko yung kasalanan. Titigil ang kasalanan tayo ngayong magliliyap lamang sa apoy ng Jesus natin. Kailangan yung responsibility na masabi na may kasalanan ako at kinakailangan mo pagbayaran yan. Kinakailangan matigil yan. Bahagi mo yun. Kinakailangan natin accountability. Aminin natin yung ating kailangan ng kakulangan at siguradong magkakaroon ng tunay na pagbabago. Kaya wala yung makikang pagbabago. Ayaw turuan ang turuan. Wala nang may kasalanan. Walang umaamin. Kung sino may gawa, ay hindi po yan ang ako na dulo ng ating Panginoon sa Kristo. Nanawagan natin, magsiyay upang alin masunod ang pagiging makasarili at pagiging makasama. Kaya hilingin natin ang apoy na ito natuturo sa pagiging makasarili ng pinagbubulan ng ating mga kasama. Pangatlo ay apoy ng katotohanan. Ngayong panahon na ito, marami ang nawawag ng fake news, deep fake. Pero hindi naman yung pagdami ng kasinungalingan. Ngunit yung higit na makita natin yung mali, yung makita natin na may pagtutuon sa katotohanan na nakita natin. Alam naman natin ang nakaraang sona, sinasabi natin marami ang nagnanakaw sa gobyerno.
yung dapat sa flood control project ay napunta sa bulsa ng mga politiko. So, binahagi ito ko ay kutusin, alam naman natin ito. Pero kapag sinabi natin yung apoy na dulot ng Jesus tungkol sa apoy ng karunungan, ano yung pagkakas? Dapat may kalanan yun. Para panangguyan. Bahagi yun. Sana makikita natin kasi yun ang nakakalulot. Sabi na, corruption become standardized. Ibig sabihin, hindi pwedeng walang corruption. Kasi bakit? SOP, Standard Operating Procedure. Standardized ang corruption sa atin. Kaya bahagi yun na huwag tayong magtaka kung bakit ang mga proyekto natin ay sa gobyerno natin hindi tumatagal. Bahagi yun na kung saan ay kinakailangan namin na pagtunan. Ano yung apoy na tulog ng Jesus? Ano ay dapat yun eh? Kung ikaw ay mayor, konsihal, barangay captain, kagawad, abay, naman, hindi ako sasama dyan. Ano? Ay hindi. No? Yung panahon natin ngayon yun, magkano ang aking gawin? No? Ay wala nilang apoy na dulog na Jesus. Hindi nag-aaral doon yung apoy na dulog na Jesus. Pinapatay namin yung apoy na dulog na Jesus. Bahagi yung nanawa makilala natin. Ay siguro sabihin naman natin ay, Padre, hindi naman ako mayor, hindi naman ako congressman, hindi naman ako senador o presidente. Ano yung magagawa natin? Magdasal tayo na naman yung mga inihalal natin. Ay huwag manumura ko. Naipagdasal ba natin? Ano ba? Bahagi rin ng pagkilos. Ano siguro siya nakakalungkot eh. Anong sabi ng isang mayor? Sabi nga Father, kahit na ang kuryente, pinangihingi sa akin. Kuryente na ginamit sa bahay, pinangihingi. Kapag kayo ay manghihingi ng katulad nito, kuryente na ginamit ninyo, personal na katatayuan, hinihingi nyo sa politiko, hindi lang pinababayaan ninyo na ang mga ito ay makurakot. You become amateur material cooperator. Kayo ay naging kasabuan sa kanyang pangungurang. Kasi nakinabang kayo. Kaya bahagi yun, magkakataon ang masasang kinakailangan natin tugunan ng bansa. Kapag hindi kaya sa simple na lang pawamaraan, yung tinatawag natin apoy ng karunong ng katotohanan na iligid. Nakita mo na yung kapitbahay mo ay naghihirap, walang makain. Yun ay katotohanan. Anong gagawin mo? Ikikismis mo sa kapitbahay mo. Yung kapitbahay mo isa, kinakarama na. Wala nang makain. Hindi yun ang apoy ng katotohanan. Ano yung apoy ng katotohanan? Magluluto ka, magsasain ka. At dahil bibigyan mo yung kapitbahay mo na walang makain, sana masabi mo sa kanya na rin, kapatid, ay pinagdarasan nila na malampasan mo yung hamon na dinaranas. Yun ang apoy ng katotohanan. Walang kwenta ang katotohanan kung alam mo ang katotohanan pagkatapos wala kang ginagawa. Na makita yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kaya ito yung mga apoy na ito na dulog ni Jesus. Nawa ay pagkalari namin yung apoy na biyaya na
mga regalo, yung itong regalo na kanyang pagtubos po sa amin mula nung tayo ay napunuan ng Espiritu Santo. Yung apoy na magsusunod sa ating pagiging makasarili at pagiging makasarili. At ang apoy ng katotohanan na nawa ay magdulot sa atin na tumahak sa landas na naka-Kristo pagtugon sa ating mga araw-araw na pamumuhay.